Nang gabing iyon, kung kailan halos masunog ang Dubai, lahat ng 327 drone na ipinadala namin ay pinabagsak. Wala ni isa ang nakarating sa target. Isang operasyon na pinaghandaan ng 12 araw ng aming napakahusay na drone squadron ay nawasak sa loob lamang ng 40 minuto. Ang pinakanakakagulat ay ito'y sa pamamagitan ng isang sandata na hinding-hindi namin inaasahan, isang sandatang gawa sa Pilipinas. Nang gabing iyon, sa loob ng command center, wala akong masabi habang nakatitig sa screen. Sa radar display, ang mga tuldok na kumakatawan sa aming mga drone ay sunod-sunod na nawawala, isa-isa. Lahat ng 327 tuldok ay tuluyang naglaho sa loob ng 40 minuto, walang natira. Ang katahimikan sa loob ng command center ay nakabibingi. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, naisip ko, paano nagawang gumawa ng bansang iyon ng ganitong sandata? At bakit namin napakaliit ang pagtingin sa Pilipinas? Ako si Kalim Mossadegh, isang 54 taong gulang na general sa Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force ng Iran. Sa loob ng 28 taon, naging bahagi ako ng Revolutionary Guard Corps bilang opisyal na dalubhasa sa pagbuo ng mga drone. Sa nakalipas na dekada, kinilala ako bilang pangunahing arkitekto ng kakayahan ng Iran sa digmaang drone. Sa sandaling ito, wala ako sa Tehran. Hindi ko rin suot ang aking uniforme. Mula nang mabigo ang operasyon noong Marso 2026, halos lahat ng aking posisyon ay inalis. Bagamat ang opisyal na pahayag ay paglilipat ng tungkulin dahil sa kalusugan, alam ng lahat ang tunay na dahilan, ako ang responsable sa operasyon sa Dubai. Ngayon, nakatira ako sa isang maliit na bahay malapit sa Tabriz, sa hilagang kanluran ng Iran. Tuwing umaga, lalabas ako sa hardin, magtitimpla ng tsaa, at titingin sa langit. Doon, nagninilay-nilay ako sa mga pangyayari noong gabing iyon. Ang mga kapitbahay ko ay hindi alam kung sino ako, o kung alam man nila, hindi nila sinasabi. Sa Iran, iyon ang matalinong gawin. Ang mga nakakakilala sa akin ay nagsasabi, "Anong nangyari sa ipinagmamalaki mong drone unit, Kalim? Hindi mo man lang nalusutan ang isang sandatang Pinoy? Tapos na ba ang 28 taon mo sa militar dahil doon?" Hindi sila nagkakamali. Hindi ako magdadahilan. Sa halip, aaminin ko, bakit kami nagkaroon ng ganoong kumpiyansa at paano kami nagawang pigilan ng Pilipinas? Sasabihin ko sa inyo ang nakakagulat na katotohanan. Nagsimula ang lahat 10 taon na ang nakararaan. Mula 2016, nagsimula akong kilalanin bilang sentro ng kakayahan ng Iran sa drone warfare. Bago noon, nasa pangkalahatang departamento ako ng puwersa sa Himpapawid. Ngunit noong 2015, nang makita ko ang digmaang sibil sa Syria, nakita ko ang potensyal ng mga drone. Nakita ko kung paano magagawang pabagsakin ng 12 drone ang posisyon ng kalaban kahit wala ni isang eroplano. Nagboluntaryo ako upang lumipat sa larangang ito. Ang una kong misyon ay bumuo ng swarm drone tactics na kayang magpatakbo ng 100 maliliit na drone ng sabay-sabay. Noong panahong iyon, ito ay isang advanced na konsepto sa buong mundo. Nangyari ito noong 2018. Matagumpay naming nasubukan sa unang pagkakataon ang 100 swarm drone sa ilalim ng pagbabantay ng mga opisyal mula sa Ministry of Defense ng Iran. Sabay-sabay na lumipad ang aming 100 drone at tumpak na tinamaan ang mga target habang ang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa disyerto. Ang pinuno ng General Staff ay bumaling sa akin at sinabi, "Kalim, ikaw ang lumilikha ng kinabukasan ng puwersang militar." Lubos akong ipinagmalaki. Buong puso kong pinaniwalaan iyon. Mula noon, mabilis na lumaki ang produksyon ng drone. Pagsapit ng 2019, nagpro-produce ang Iran ng mahigit 2,000 military drone kada taon. Noong 2021, lumampas sa 5,000 unit kada taon ang kapasidad ng produksyon. Pagsapit ng 2023, nagsimula ang mga pagtatasa na nagsasabing ang aming puwersa ng drone ay umabot sa pinakamataas na antas sa mundo. Pinaniwalaan ko ang pagtatasa na iyon. Hindi, mas matindi pa ang paniniwala ko doon. Kumbinsido ako na kayang lusutan ng aming mga drone ang anumang air defense network sa buong mundo. Habang lumalaki ang kumpiyansang iyon, may isang mahalagang bagay akong napalampas. Ang katotohanan na tahimik na kumilos ang Pilipinas sa pagitan ng 2018 at 2019. Noong 2019, may isang intelligence analyst na nagdala sa akin ng ulat. "General, nakipagkasundo ang Pilipinas sa United Arab Emirates, UAE,
para sa pag-export ng isang medium-range surface-to-air missile system na tinatawag na Sistema ng Depensa, Agila Mark II, SDAM. Ang laki ng kontrata ay sinasabing lumampas sa 400 bilyong yen. Natawa ako nang marinig ko ang ulat. Isang air defense system ng Pilipinas. Alam ko ang performance ng American Patriot System na may halos 30 taong kasaysayan noong panahong iyon. Pamilyar din ako sa mga detalye ng Russian S-400 system. Ngunit hindi ko kailanman naisip na makakapantay ang Pilipinas sa antas na iyon. Na-verify na ba ang aktual na performance nito? Tanong ko. Sumagot ang analyst. Sinimulan ng Pilipinas ang pagbuo nito noong 2015 at nakumpirma ang performance nito sa kanilang sariling mga pagsubok. Sinabi ko, sariling mga pagsubok? Wala silang karanasan sa aktual na labanan, di ba? Bumili lang ang UAE ng isang mamahaling laruan. Tumango at sumang-ayon si Colonel Reza, isang dalubhasa sa drone warfare. Tama ka, General. Walang lugar ng labanan ang Pilipinas at walang karanasan sa aktual na labanan. Iba ang mga spec sa papel sa aktual na labanan. At itinago ko ang ulat na iyon sa drawer ng aking mesa. Hindi ko na ito muling kinuha. Iyon ang una kong pagkakamali. Pagkalipas ng 2 taon, noong 2021, nagawa ko ang pangalawang pagkakamali. Nang taong iyon, may balita na nagsasabing nagsagawa ang Pilipinas ng live fire training kasama ang militar ng UAE gamit ang SDAM-2 system. Ito ay isang interception test gamit ang target drones at iniulat na nakapagtala sila ng interception success rate na mahigit 90%. Iginara ko rin ang ulat na iyon. Ang mga naipublish na resulta ng training ay pinalaki lang. Propaganda lang iyan, sabi ko. Ngunit sinabi ni Colonel Reza, General, kung mahigit 90%, mataas na ang bilang iyan. Baka hindi maging madali para sa ating mga drone na makalusot kahit salakayin natin sila. Matatag kong sinabi. Iba ang usapan kung mahigit 300 unit. Kung nakapigil sila ng halos 50 unit, mahusay iyan. Ngunit kung 300 unit, tiyak na makakalusot tayo. Kung gaano ako kamali sa paghusga na iyon ay patutunayan ng Marso 1, 2026. At noong 2023, nagkaroon ako ng pangatlo at pinakamalalang pagkakamali. Noong Oktubre ng taong iyon, nagsagawa ang Hezbollah sa Lebanon ng malawakang drone attack laban sa Israel gamit ang aming teknolohiya ng drone. Ang malakas na air defense system ng Israel, ang Iron Dome, ay kinailangan ding payagan ang ilang drone na makalusot sa harap ng sabay-sabay na pag-atake. Nang makita ko ang resulta, lalo akong nagkaroon ng kumpiyansa. Kung mahigit 300 drone ang sabay-sabay na aatake, walang air defense network ang makakapigil sa lahat ng iyon. Nagdala si Colonel Reza ng analysis report. General, ang kapangyarihan ng Iron Dome sa interception ay humigit kumulang 8 hanggang 10 missile kada minuto. Kung magpapadala tayo ng 300 drone ng sabay-sabay, imposibleng pigilan ang lahat ng iyon. Tinanggap ko ang ulat na iyon at ngumiti ng may kasiyahan. Iyon nga, ang dami ang problema. Sapat na ang 300 unit. Noong 2023 din, may dumating na isa pang ulat. Impormasyon na nagsasabing na kumpleto ng Pilipinas ang pangalawang deployment ng SDAM-2 system sa UAE. Nagsasaad ito na may mga karagdagang unit na inilagay sa mga pangunahing lokasyon sa Dubai. Naglagay ako ng memo sa ulat na iyon, kailangan ng kumpirmasyon. Muling suriin ang pangangailangan para sa karagdagang deployment. Ngunit hindi isinagawa ng maayos ang proseso ng kumpirmasyon na iyon. Dahil hindi namin sineseryoso ang Pilipinas, napabayaan namin ang kumpirmasyon. 2020, 2020, 2023, 3 beses kaming binalaan, 3 beses kong binaliwala. Bilang isang general, dumating ang kabayaran noong Marso 1, 2026. Ang pangwakas na desisyon para sa operasyon sa Dubai ay ginawa noong kalagitnaan ng Pebrero 2026. Ito ay isang utos mula sa mga nakakataas. Hindi ko maaaring sabihin ang mga tiyak na detalye ng utos. Ngunit pagkatapos kong matanggap ang utos, agad akong nagsimulang maghanda. Ang panahon ng paghahanda para sa operasyon ay 12 araw. Sa loob ng 2 araw, naghanda ako at ang 47 miyembro ng aking team nang walang pahinga. Ang pag-optimize ng ruta ng drone, ang plano sa electronic jamming, ang timing ng sabay-sabay na paglulunsad, ang pagtatakda ng mga prioridad ng target lahat ay maingat naming inihanda. Ang pinakamahalaga ay ang pagsusuri sa air defense network.
Ibinigay ni Lieutenant Colonel Jose Intabrizi, ang pinuno ng electronic warfare, ang ulat. Narito ang mga resulta ng pagsusuri sa Air Defense Network ng Dubai. May 2 unit ng Patriot. Ang inaasahang bilang ng interception ay 4 missile kada minuto bawat unit. Mayroon ding ilang short-range system na uri ng French Crotale. Mayroon ding maraming unit ng sariling UAE. At ang SDAM-2 system, sa aming pagsusuri, inuri namin ito bilang isang auxiliary system. Hindi ito na-verify sa aktwal na labanan. Ang kabuuang inaasahang bilang ng interception ay humigit kumulang 120 hanggang 150 unit sa loob ng 40 minuto. Kung magpapadala tayo ng 327 unit, mahigit sa kalahati ang inaasahang makakalusot. Pinaniwalaan ko ang pagsusuri na iyon. Ang SDAM-2 ay isang auxiliary system, hindi pa na-verify sa aktwal na labanan. Ang paghusga na iyon ay nakatanim na sa aking isipan mula pa noong 2019. Noong Pebrero 27, 2026, sa huling briefing, sinabi ko sa mga miyembro ng team, magtatagumpay ang operasyon na ito. Sapat na ang 327 unit. Masyado itong marami para mapigilan ng kanilang air defense network ang lahat. Ang mga mata ng mga miyembro ay puno ng kumpiyansa. Nagkaroon din ako ng kumpiyansa, buong puso. Ngunit ang kumpiyansang iyon ay nadurog noong gabi ng Marso 1. Linggo, Marso 1, 2026. Ang oras ng pagsisimula ng operasyon ay 11:30 PM local time, oras sa Tehran, hating gabi. Sa ilalim ng ikatlong palapag ng punong himpilan ng Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force sa Tehran, ang command center ay laging malamig. Dahil nasa ilalim ito ng lupa, pare-pareho ang temperatura, tag-araw man o taglamig. Ang amoy ng electronics at ozone mula sa mga server at monitor ay nakababad sa hangin at ang asul na ilaw mula sa mga monitor ay bumabagsak sa mga uniforme. May 15 katao sa command center, kasama ako. Nagniningning ang mga screen ng computer. Sa radar screen, isang siksik na grupo ng mga asul na tuldok ang nagpapakita ng 327 drone namin na naghihintay sa loob ng teritoryo ng Iran. Eksaktong hating gabi. Ibinaba ang utos ng paglulunsad. 327 drone ang sabay-sabay na lumipad mula sa 3 direksyon. 200 unit mula sa hilagang ruta, 80 unit mula sa kanlurang ruta, at 47 unit mula sa rutang pandagat. Sa unang 10 minuto, naging maayos ang lahat. Ibinigay ni Lieutenant Colonel Jose Intabrizi ang ulat. Ang electronic warfare system ay gumagana ng normal. Lahat ay normal sa loob ng teritoryo ng Iran. Ngumiti si Colonel Reza at sinabi, General, maayos ang takbo ng operasyon. Nasiyahan din ako. Lumipas ang 15 minuto, 20 minuto. Patuloy na gumagalaw ang mga drone sa kanilang mga ruta. Ngunit nang lumipas ang 25 minuto, biglang nawala ang isang tuldok sa radar screen. Sa susunod na sandali, nawala ang isa pa. At sunod-sunod na, nawala ang 3. Napamulat ako ng malaki. Sinabi ni Lieutenant Colonel Jose Intabrizi sa tensyonadong boses na kumpirma ang pagbagsak ng drone. 5 nawala sa hilagang ruta ng paglusot. Sinabi ko, iyan ay nasa loob ng saklaw, ipagpatuloy. Ngunit pagkatapos niyon ang naging problema. Biglang bumilis ang pagkawala ng mga tuldok. Ang dati ay isa-isa, ngayon ay 2-2, 3-3, at 5-5 nawawala ng sabay-sabay. Nawala ang pagiging kalmado sa boses ni Lieutenant Colonel Jose Intabrizi. Patuloy na nagkakaroon ng pagbagsak sa hilagang ruta. Lumampas na ang bilis sa aming hula. Sinabi ni Colonel Reza, tila may ibang system na lumalaban bukod sa Patriot. Tinitigan ko ang screen. Ang mga asul na tuldok sa hilagang ruta, na sa una ay 200, ay naging 170, 140, 110. Sa napakabilis na bilis, masyadong mabilis. Sinabi ko, hindi ganoon kabilis ang interception rate ng Patriot. May ibang system na lumalaban. Tiningnan ni Colonel Reza ang analysis screen at sinabi, inaanalisa ang mga katangian ng pakikipaglaban. Sandali lang. Malapit nang lumipas ang 30 minuto. Ang natitira sa mga drone sa hilagang ruta ay 60 na lang. 140 drone ang pinabagsak. Nagsimula ring dumami ang mga nawala sa kanlurang ruta. Ganito rin sa rutang pandagat. Sinabi ni Colonel Reza sa mahinang boses, General, narito ang mga resulta ng pagsusuri sa katangian ng pakikipaglaban. Sinabi ko, ano?
Medyo nag-alinlangan si Colonel Reza at sinabi, ito ay tinatayang SDAM-2 system. Ang kakayahan nito sa multi-target simultaneous engagement ay mahigit 3 beses sa aming hula. Ang bilang ng interception kada minuto ay lumampas sa 3 beses ng aming tinantyang halaga. Sa sandaling iyon, namayani ang katahimikan sa command center. Tinitigan ko ang screen. 20 na lang ang natitirang drone sa hilagang ruta. Nang lumipas ang 40 minuto, nawala lahat ng asul na tuldok sa radar screen. Lahat ng 327 ay naging 0. Iniulat ni Lieutenant Colonel Hossein Tabrizi sa nanginginig na boses na kumpirma ang pagkawala ng lahat ng drone. Lahat ng 327 unit ay pinabagsak. Walang drone ang nakarating sa target. 0. 0 sa 327 unit ang nakarating sa target. Napaupo ako sa upuan. Nang gabing iyon, hindi ako nakalabas ng command center sa loob ng 1 oras. Walang miyembro ng team na nagbukas ng bibig. Sa tahimik na command center, ang ilaw lamang ng monitor ang kumikislap. Nang maglaon, ang analysis report na inilabas ay lalo akong ikinagulat. Ito ay isang pagsusuri sa aktwal na kapangyarihan ng Philippine SDAM-2 system. Ang bilang ng sabay-sabay na target ng SDAM-2 ay hindi bababa sa 3 beses sa halaga na alam namin. Ang detection range ng radar ay mas mahaba kaysa sa aming tinantyang halaga. Ang oras ng reaksyon o ang oras na kailangan upang matuklasan ang isang target at maglunsad ng missile ay kalahati ng aming hinulaan. Kalahati. Ang akala namin ay 2 segundo, sa totoo ay 1 segundo. Nangangahulugan ito na 2 beses ang bilis ng reaksyon at may pinaka-nakakagulat na bagay. Halos hindi naapektuhan ng aming electronic jamming ang SDAM-2 system. Iniulat ni Lieutenant Colonel Hossein Tabrizi ang mga resulta ng pagsusuri sa electronic warfare. Gumagamit ang radar ng SDAM-2 ng maraming frequency band. Ang aming electronic jamming device ay isang paraan ng pag-jamming sa isang frequency ng may konsentrasyon. Kapag na-jam ang isang frequency ng SDAM-T, automatikong lumilipat ito sa ibang band. Ang aming jamming ay halos walang saysay. Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ang analysis report. Ang 2 premise na pinagbatayan ng aming operasyon ang pag-overwhelm sa air defense sa dami at ang pagpapawalang bisa sa radar sa pamamagitan ng electronic jamming ay parehong mali. Ang isang system lamang, ang SDAM-AT, ang ganap na nagwasak sa 2 iyon. Ang opisyal na pangalan ng system na ito ay ang Sistema ng Depensa Aguila Mark II, isang pinahusay na bersyon ng medium-range surface-to-air missile system. Sinimulan ng Pilipinas ang pagbuo nito noong 2001 at nakumpleto ito noong 2015. Tumagal ito ng 15 taon. Napakalaking puhunan ang ginawa. Ang saklaw nito ay mahigit 40 kilometro. Sabay-sabay nitong sinusubaybayan ang maraming target. Pinipili ang pinakamalaking banta at mabilis na naglulunsad ng mga missile. Napakahusay ng kakayahan ng radar sa pagtuklas. Idinisenyo ito upang makahabol ng maliliit na drone. At tulad ng nabanggit ko kanina, gumagamit ito ng frequency hopping radar. Kapag na-jam ang electronic, automatiko itong lumilipat sa ibang frequency. Halos hindi epektibo ang tradisyonal na electronic jamming dito. Nakipagkasundo ang UAE sa Pilipinas noong 2019 at sinimulan ang aktwal na deployment noong 2021. Pagsapit ng 2023, nakumpleto ang maraming unit sa mga pangunahing lokasyon sa Dubai. Magkasamang ininstall ng mga Filipino technician ang system sa lugar at direktang nagbigay ng training sa operasyon. Nagtraining ang mga sundalo ng UAE ng daan-daang oras na gumagamit ng mga aktwal na drone bilang target sa ilalim ng gabay ng mga eksperto ng Pilipinas. Ang training na iyon ang nagpakita ng kapangyarihan nitong pabagsakin ang 327 drone sa loob ng 40 minuto noong gabi ng Marso 1. Pagkatapos kong malaman ang katotohanan iyon, nawalan ako ng salita sandali. Ang SDAM-2 ay naroroon na mula pa sa simula. Pagsapit ng 2023, ganap na itong na-deploy. Ang system na sinabi naming kumpirmahin sa ulat noong 2023 ay nagpoprotekta sa himpapawid ng Dubai. Sa harap ng katotohanan iyon, wala akong masabi. Kinabukasan, Marso 2, pinuntahan ko ang mga nakakataas upang mag-ulat. Naghintay ako ng 1 oras sa harap ng opisina ng Chief of Staff. Nang tawagin ako at pumasok, hindi ako tiningnan ng Chief of Staff. Nakatingin siya sa labas ng bintana. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sinabi ng Chief of Staff,
Kalim, opo, Chief of Staff. Muling namayani ang katahimikan. 327 unit. Opo, lahat ay pinabagsak. Sa sandata ng Pilipinas. Opo, wala akong masabi. Bumaling ang Chief of Staff at tiningnan ako. Matagal na kaming magkakilala. Siya ang pumili sa akin para sa drone unit. Sa kanyang mga mata, mas nanaig ang pagkabigo kaysa sa galit. Iyon ang pinakamasakit. Ang mga tauhang kasama sa operasyon ay ililipat ng posisyon. Ikaw din, pansamantala, ay bibigyan ng ibang misyon. Alam ko ang ibig sabihin ng pansamantala. Pagkalabas ko ng opisina ng Chief of Staff, nanatili ako sa hallway sandali, 28 taon. Naglingkod ako sa Revolutionary Guard Corps sa loob ng 28 taon. Inilaan ko ang 10 taon sa drone unit. Lahat ng iyon ay natapos sa loob ng 40 minuto. Noong Marso 2 ng araw na iyon, kumalat sa buong mundo ang resulta ng operasyon sa Dubai. Nagbigay ng opisyal na pahayag ang gobyerno ng UAE. Sinasabing may pagtatangka ng drone attack at pinabagsak ng air defense system ang lahat. At nagpahayag ng pasasalamat ang Ministry of Defense ng UAE. Sinasabing ang Philippine SDAM-2 system ang gumanap ng kritikal na papel. Binasa ko ang pangungusap na iyon sa isang internal report ng Iran. Ang Philippine SDAM-2 system ang gumanap ng kritikal na papel. Paulit-ulit kong binasa ang pangungusap na iyon. Malawakang iniulat ng media sa buong mundo ang balitang ito. Iniulat ng pangunahing media ng Amerika na isinagawa ang aktwal na pagsubok ng Philippine Air Defense System. Sinabi ng mga eksperto sa seguridad ng gitnang silangan sa mga panayam na napatunayan na ang teknolohiya ng air defense ng Pilipinas ay nasa pinakamataas na antas sa mundo. Ang media sa Asia ay sunod-sunod na nag-ulat ng mga artikulo na may mga headline tulad ng "Ang pag-akyat ng industriya ng depensa ng Pilipinas." Sa Europa, may balita na dumarami ang mga bansa na nag-iisip na kumuha ng mga sandata mula sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ang mga developer ng SDAM-2 system at mga kinatawan ng mga kumpanya ng industriya ng depensa ay araw-araw na ini-interview. At sa likod ng lahat ng ulat na iyon ay ang katotohanan na ang 327 drone ng Iran ay lahat ay pinabagsak ng mga sandata ng Pilipinas. Tuwing kumakalat ang katotohanang iyon sa buong mundo, parang nadudurog ang dibdib ko. Lumipas ang unang linggo ng Marso at sunod-sunod ang mga nakakagulat na balita. Mayroong impormasyon na hindi ko direktang makumpirma dahil sa pagiging classified, ngunit sa pagsasama-sama ng mga impormasyong pumapasok sa Iran, ito ang resulta. May impormasyon na nagsasabing nagmamadali ang Poland na dagdagan ang pagkuha ng SDAM-AT system ng Pilipinas. Ito ay isang natural na takbo dahil sa napatunayang performance sa Dubai. Ang tinatayang halaga ng kontrata ay inaasahang nasa pagitan ng 300 bilyon at 400 bilyong yen. Dumating din ang balita na formal na isasaalang-alang ng Malaysia ang pagkuha ng SDAM-2 system. Patuloy na iniulat na pinaplano ng Saudi Arabia na pag-usapan ang pagpapalakas ng kooperasyon sa air defense system sa Pilipinas. At mayroon ding mas nakakagulat na balita. Nagsasaad ito na plano ng gobyerno ng Iraq na magsumite ng letter of intent para sa pagkuha ng SDAM-2 system ng Pilipinas. Ang Iraq ay isang bansang may hangganan sa Iran. Nangangahulugan ito na ang isang kapitbahay ng Iran ay nagpaplano na bumili ng mga sandata ng Pilipinas na kayang pigilan ang mga drone ng Iran. Binasa ko ang balitang iyon at matagal akong nanatili sa katahimikan. Sa loob ng isang buwan ng Marso, umabot sa 7 bansa ang bilang ng mga bansang inaasahang magpapakita ng interes sa SDAM-2 system ng Pilipinas. Kung pagsasamahin ang tinatayang halaga ng mga kontrata, inaasahang lalampas ito sa 1.5 trilyong yen. Ito ang promotional effect na ibinigay namin sa kanila sa isang beses na pagkabigo sa loob ng 40 minuto. Parang naging ad kami para sa mga sandata ng Pilipinas sa paggamit ng 327 drone. Mas iniisip ko, mas nakakaawa. Dumating din ang isa pang pagkabigla. Ilang araw pagkatapos ng operasyon, nanonood ako ng isang international military specialized channel sa bahay. May isang eksperto na nag-aanalisa sa programa. Sinabi niya, ang ipinakita ng SDAM-2 system sa insidente sa Dubai ay hindi lamang simpleng tagumpay sa interception. Nagbigay ito ng bagong pamantayan para sa kakayahan ng swarm drone. Ang pagbagsak ng 327 units sa loob ng 40 minuto
ay walang katulad sa kasaysayan ng air defense ng mundo. Ibinalik ko ang remote control. Nagpatuloy ang eksperto. Matagal nang nagsasagawa ang Pilipinas ng development ng teknolohiya upang tumugon sa banta ng swarm drone. Ngayon, napatunayan ang teknolohiyang iyon sa harap ng mundo. Sa susunod na 50 taon, ang Pilipinas ang magtatakda ng pamantayan sa larangan ng depensa laban sa swarm drone. Umalisaw-ngaw ang mga salitang iyon sa aking tainga. Sa susunod na 50 taon, ang Pilipinas ang magtatakda ng pamantayan. Sa loob ng 28 taon, pinalaki ko ang puwersa ng drone ng Iran. Pinaniwalaan ko na ang aming mga drone ang magiging pamantayan ng hinaharap na digmaan. Ngunit ngayon, ang 327 drone na iyon ay lahat ay pinabagsak sa loob lamang ng 40 minuto at ngayon, ang Pilipinas ang naging bansa na magtatakda ng pamantayan para sa depensa laban sa swarm drone. Isang nakakapanloko na katotohanan. Ngumiti lang ako ng mapait sa harap ng panlilinlang na iyon. Pagkatapos, may balita rin na maririnig na inaasahang maglalabas ang isang military specialized research institution ng Amerika ng analysis report. Ang pangunahing nilalaman ng ulat na iyon ay ito. Ang SDAM-2 system ay nagpatunay ng 4 na kakayahan ng sabay-sabay sa insidenteng ito. Una, ang kakayahan sa pagtuklas ng maliliit at mabagal na target. Ang kakayahang maagang matuklasan ang maliliit at mabagal na target tulad ng mga drone. Pangalawa, ang kakayahan sa multi-target simultaneous engagement. Ang kakayahang sabay-sabay na subaybayan ang 12 ng drone at sabay-sabay na maglunsad ng mga missile. Pangatlo, ang kakayahan sa paglaban sa electronic warfare. Ang kakayahang panatilihin ang paggana ng radar kahit sa kapaligiran ng electronic jamming. Pang-apat, ang kakayahan sa mabilis na pag-reload at tuloy-tuloy na pakikipaglaban. Ang kakayahang maglunsad ng mga missile at mabilis na maghanda para sa susunod na paglulunsad. Ang pagsusuri ay nagsasaad na dahil ang 4 na ito ay sabay-sabay na ipinakita, naging posible ang pagbagsak ng lahat ng 327 unit. At nagtapos ang ulat sa ganito. Ipinakita ng insidente na ito na ang industriya ng depensa ng Pilipinas ay hindi na nasa antas ng subcontractor ng Amerika o Europa. Naging bansa ito na nakapagbuo ng isang world-class air defense system na may sariling teknolohiya at na-verify ito sa aktwal na labanan. Nakinig ako sa nilalaman na iyon at malalim na nag-isip. Ang industriya ng depensa ng Pilipinas ay hindi na nasa antas ng subcontractor ng Amerika o Europa. Ang pangungusap na iyon ay nanatili sa aking isipan. Dahil ganoon din ang iniisip namin na ang Pilipinas ay isang bansa na ginagaya lamang. Ang pag-aakalang iyon ang nagpalipad sa aming 327 drone. May balita rin na inaasahang magpapakita ang mga kumpanya ng depensa ng Pilipinas ng iba't ibang sistema ng armas kasama ang SDAM-2 system sa isang International Defense Industry Exhibition. Ang bilang ng mga bansang inaasahang magpapatuloy sa negosasyon sa pagkuha ng SDAM-2 system ay umabot sa 11 bansa. Inaasahan na ang 5 bansa sa Europa, 4 na bansa sa gitnang silangan at 2 bansa sa Asya. Ang tinatayang sukat ng kontrata ay inaasahang nasa pagitan ng hindi bababa sa 2.5 trilyong yen at maximum na 4 trilyong yen. Tila ang 40 minutong labanan ay nagbukas ng pagkakataon sa pag-export na nagkakahalaga ng 4 trilyong yen para sa Pilipinas. At may impormasyon din na nagsasabing plano ng Pilipinas na pabilisin ang pagbuo ng mas pinahusay na bersyon ng SDAM-2 pagkatapos ng insidente sa Dubai. Sinasabing ang mga karanasan sa operasyon na nakuha mula sa insidenteng ito ay isasama upang higit pang mapabuti ang performance. Nangangahulugan ito na masusubukan namin sila mas lalong lalakas ang Pilipinas. Ang 327 drone na ipinadala namin ay sumubok sa kakayahan ng SDAM-2 at plano ng Pilipinas na gumawa ng mas mahusay na sandata batay sa data na iyon. Nakinig ako sa balitang iyon at nanatili akong tulala sandali. Sa gitna ng sunod-sunod na pagkabigla, ang pinakamasakit sa akin ay ang pagkalkula ng laki ng pagkalugi. Isang araw, umupo ako sa aking silid at sinubukang magkalkula. Ang mga drone na ginamit namin ay iba't ibang uri. May mga mura, maliliit na drone at may mga mid-size na drone. Kung bauso ang pagkalkula sa average na halaga ng produksyon kada unit, ang maliliit ay humigit kumulang 1 milyon hanggang 3 milyong yen at ang mid-sized ay humigit kumulang 3 milyon
hanggang 8 milyong yen. Kung isasaalang-alang ang magkahalong komposisyon ng 327 unit, ang kabuuang halaga ng produksyon ay tinatayang nasa pagitan ng 10 bilyon at 15 bilyong yen. Ngunit ito ay gastos lamang ng drone mismo. Mayroon ding mga gastos sa paghahanda ng operasyon. Sa loob ng 12 araw, 10 katao ang inilagay. Ang gastos sa gasolina, kagamitan sa komunikasyon, satellite data, at pagpapatakbo ng jamming device. Kung pagsasamahin ang lahat ng ito, karagdagang ilang bilyong yen pa. Pagkatapos ay mayroon ding gastos sa oportunidad. Ang pagbaba ng internasyonal na kredibilidad ng aming drone program. Ang iba't ibang puwersa na gumagamit ng teknolohiya ng drone na ibinibigay ng Iran ay muling susuriin ang halaga ng aming mga drone matapos makita ang pagkabigo na ito. At mayroon ding estratehikong pagkalugi. Ang layunin ng operasyon na ito ay magbigay ng tunay na pinsala sa Dubai at magpadala ng mensahe sa kanluran. Ang layunin na iyon ay ganap na nabigo. Sa halip, ang kabaligtaran ang naging mensahe na ang mga drone ng Iran ay napigilan ng sandata ng Pilipinas. Nang matapos ko ang pagkalkula na iyon, ginulungan ko ang papel at itinapon. Pagkalipas ng halos 2 buwan mula sa operasyon, lumipat ako sa isang bahay sa labas ng Tabriz. Ito ay isang de facto na pagpapaalis sa ilalim ng pagkukunwari ng paglilipat ng tungkulin. Mayroon akong ibinigay na posisyon, ngunit walang sinumang umasa sa akin. Wala ring mga pulong na dapat iulat. Gumigising ako tuwing 10:00 ng umaga, lalabas ako sa hardin at uupo sa isang lumang upuan. Ang hangin ng umaga sa Tabriz ay malamig at malinaw. May amoy ng mga bundok na tipikal sa hilagang kanluran ng Iran. Doon, umiinom ako ng tsaa habang nanonood ng balita. Isang magandang umaga. May lumabas na artikulo sa news screen ng aking smartphone. Malapit na ang formal na kasunduan sa pag-export ng sistema ng Depensa Agila Mark II ng Pilipinas sa Poland. Inaasahang 380 bilyong yen ang laki ng kontrata. Nag-click ako sa artikulo at binasa ito. Sinabi ng isang opisyal ng Ministry of Defense ng Poland sa isang panayam na ang napatunayang performance sa Dubai ang gumanap ng kritikal na papel sa pangwakas na desisyon. Inilapag ko ang aking smartphone at tumingala sa langit. Ang napatunayang performance sa Dubai ang gumanap ng kritikal na papel. Ang pagsubok na iyon ay ang pagbagsak ng lahat ng 327 drone namin. Naramdaman kong mapait ang tsaa sa aking bibig. Pagkatapos ng ilang sandali, maingat akong kinontak ni Colonel Reza. Sinabi niya na matagal na siyang gustong makipag-usap. Nagkita kami sa Tabriz. Si Reza ay nasa katulad na sitwasyon. Bilang responsable sa operasyon, inilipat din siya ng posisyon. Matagal kaming nag-usap sa sulok ng isang maliit na kainan. Sinabi ni Colonel Reza, marami rin akong naisip, bakit tayo gumawa ng ganoong paghusga? Sinabi ko, dahil maliit ang tingin natin sa Pilipinas. Tumango si Reza, pero General, may iba pa akong naisip. Tinanong ko, ano? Sinabi ni Colonel Reza, ang oras na kinuha ng Pilipinas upang gawin ang SDAM-2 ay 15 taon, mula 2001 hanggang 2015. At naglaan pa sila ng mahigit 5 taon sa pagsasanay sa UAE upang ibenta ito. Kabuuan, 20 taon. Tahimik lang akong nakinig. Nagpatuloy si Colonel Reza. Hinulaan natin ang resulta ng 20 taon na iyon. Ngunit naisip ko, ano kaya ang hinulaan natin 20 taon na ang nakararaan? Noong 2001, kung sinabi ng Pilipinas na magsisimula silang gumawa ng medium-range surface-to-air missile, ano kaya ang sasabihin natin? Alam ko ang sagot. Sasabihin siguro natin, ang Pilipinas ay gumagawa ng surface-to-air missile? Hindi iyon totoo. Mahinang sinabi ni Colonel Reza. Tama ka. Gumawa tayo ng parehong pagkakamali. 20 taon na ang nakararaan at ngayon. Kung sinabi ng Pilipinas na gagawa sila ng isang bagay, hindi natin ito sineseryoso. Tumusok ang mga salitang iyon sa aking puso. Pagkatapos ng pagtatagpong iyon, mas malalim kong sinaliksik ang industriya ng depensa ng Pilipinas, personal, bilang isang investigador. Mas marami akong nalaman, mas lalo akong nagulat. Hindi lang pala, SDAM-2 ang ginawa ng Pilipinas. Mayroon silang armas na tinatawag na 99K, self-propelled howitzer. Ito ay isang howitzer na binuo ng Pilipinas. Marami na ang kumukuha nito sa buong mundo at mahigit 2 bansa na ang kumuha nito. Mayroon silang T-10,
10. Main Battle Tank. Kinikilala ito bilang isa sa mga world-class na tangke. Ang Poland ay pumirma ng kontrata upang kumuha ng 250 unit. Mayroon silang sariling indigenous fighter jet. Ito ang pinakabagong fighter jet na binuo ng Pilipinas. Maraming pagsubok na ang isinagawa. Gumagawa din sila ng mga submarine. Mayroon din silang plano para sa isang aircraft carrier. Habang tinitingnan ko ang listahan na ito, naisip ko, paano ko napakaliit ang tingin sa bansang ito? Bakit ang tagal kong inakala na ang Pilipinas ay isang bansa lamang na nag-assemble ng mga pyesa? May iba pang nakakagulat. Muli kong kinuha at binasa ang mga lumang ulat. Mula sa ulat ng 2019 hanggang sa ulat ng 2023, lahat ng ulat na naglalaman ng impormasyon tungkol sa SDAM-T. Nang basahin ko, mayroon ng mga babala na nakasulat sa mga ulat na iyon. Sa ulat ng 2021, may ganitong nilalaman. Ang resulta ng pagsubok ng SDAM-2 system sa interception success rate ay mahigit 90%. Lalo na, ang kakayahan nitong tumugon sa mababagal, maliliit na target ay mas mataas kaysa sa inaasahan. Tila ito ay idinisenyo upang tumugon sa banta ng drone. Inirerekomenda ang karagdagang pagsusuri. Hindi namin isinagawa ang rekomendasyong iyon. Naalala ko na naglagay ako ng memo sa pangungusap na iyon. Kailangan ng kumpirmasyon. At hindi ko isinagawa ang kumpirmasyon na iyon. Dahil mayroon kaming preconception na ang mga sandata ng Pilipinas ay hindi naman siguro ganoon kahusay. Ang preconception na iyon ang naging sanhi ng pagkawala ng aming 327 unit. Kamakailan, madalas akong nag-iisip ng ganito. Isang pag-iisip na bumabalik sa 2001. Nang taong iyon, sinimulan ng Pilipinas ang pagbuo ng SDAM-2. Noong panahong iyon, ako ay isang 20-some-year-old na junior officer na bagong pasok sa Revolutionary Guard Corps. Paano kaya kung may nagsabi sa akin noong panahong iyon, pagkalipas ng 25 taon, ang missile na ginawa ng Pilipinas ay babagsakin ang 327 drone ng Iran sa loob lamang ng 40 minuto? Malamang natatawa ako. Imposible, sasabihin ko. Anong missile ang gagawin ng Pilipinas? Hindi ba ang Pilipinas ay isang bansa lang na gumagawa ng Toyota at Sony? Ang tawanan na iyon ang nagdulot ng resultang ito pagkalipas ng 25 taon. Matagal kong binaliwala ang kakayahan ng Pilipinas. Hindi ko alam ng tama kung anong uri ng bansa ang Pilipinas. Ngayon, medyo naiintindihan ko na kung paano sila nagkaroon ng ganitong teknolohiya. Sa loob ng maraming dekada, ang Pilipinas ay kilala sa agrikultura at serbisyo, hindi sa depensa. May panahong ni isa sa ating mga kagamitang militar ay hindi natin kayang likhain. Ngunit, sa loob ng ilang dekada, nagbago ang lahat. Mula sa pagiging umaasa, naging bansa tayo na nagluluwas ng mga advanced na air defense missile, gumagawa ng sariling pinakabagong fighter jet, at lumilikha ng world-class na self-propelled howitzer. Paano naging posible iyon? Una, hindi kailanman sumuko. Nang subukan ng Pilipinas na gumawa ng sarili nitong fighter jet, tinawanan sila ng mundo. Gumawa ng fighter jet sa sarili nilang bansa. Sa harap ng mga tawanan na iyon, hindi sumuko ang Pilipinas. Naglaan sila ng 10 taon upang makaipon ng teknolohiya. Pangalawa, aktwal na nilikha. Maraming bansa ang gumagawa lamang ng mga plano at hindi nagbibigay ng resulta. Ngunit kapag nagplano ang Pilipinas, aktwal nila itong ginagawa. Kahit dumaan sa trial and error, nagbibigay sila ng resulta. Pangatlo, hindi sila nagtitipid sa pagsisikap na ibenta. Hindi sapat ang paggawa lamang. Naglaan ng mahabang panahon ang Pilipinas upang ibenta ang kanilang ginawa. Ang pagsasanay sa UAE, ang pag-install, at ang pagtuturo sa operasyon ay isang halimbawa nito. Ang tatlong ito, ng pagsamahin, ang nagdulot ng resulta noong Marso 2026. Pagkatapos ng operasyon sa Dubai, nagkaroon ako ng pagkakataong makipag-usap sa isang opisyal mula sa UAE sa pamamagitan ng hindi opisyal na ruta. Sinabi ng opisyal na iyon, ang SDAM-2 system ay espesyal hindi lamang dahil sa performance nito. Tinanong ko, anong ibig mong sabihin? Sinabi ng opisyal, ang mga Filipino technician ay kasama namin. Mula sa pag-install hanggang sa training, palagi silang naroon. Hindi sila umaalis hanggat hindi lubos na naiintindihan ng aming mga sundalo ang system. Kung may problema, dadalo sila, gabi man o araw. Narinig ko ang mga salitang iyon at naisip ko,
Hindi teknolohiya ang ibinebenta nila, kundi tiwala. Nagpatuloy ang opisyal. Nang una kaming pumirma ng kontrata, mayroong ilan na nagsasabing maaasahan ba ang sandata ng Pilipinas na walang napatunayang karanasan sa aktwal na labanan. Ngunit sa loob ng 7 taon, hindi kailanman sinira ng Pilipinas ang kanilang pangako. Ang oras ng paghahatid at ang gastos ay ayon sa pangako. Narinig ko ang kuwento na iyon at malalim na nag-isip. Hindi kailanman sinira ang pangako sa loob ng 7 taon. Iyon ang tunay na lakas ng Pilipinas. Ang tiwala ang nauna kaysa sa teknolohiya. Ngayon, saan patungo ang Pilipinas? Iniisip ko iyon habang nanonood ng balita. Inaasahang lalo pang dadami ang pag-export ng SDAM2 system. Dahil mula nang mangyari ang insidente sa Dubai, tumaas ang kredibilidad ng mga sandata ng Pilipinas sa buong mundo. Patuloy din na mabebenta ang 99K self-propelled howitzer. Ganito rin sa T-10 tank. Ang indigenous main battle fighter jet ay nasa ilalim pa rin ng development at patuloy na magsasagawa ng flight tests. Inaasahang magtatakda ng bagong record bawat taon ang laki ng pag-export ng industriya ng depensa ng Pilipinas. $17 bilyong noong 2022. Lumampas sa $20 bilyong noong 2023. Inaasahang lalo pa itong tataas sa hinaharap. Tuwing tinitingnan ko ang mga numerong iyon, naiisip ko na pinakaliit ko ang bansang ito. At nasa sandata ng bansang ito, lahat ng 327 drone namin ay pinabagsak. Ang puwersa ng drone ng Iran ay nakaranas ng matinding pagbagsak mula nang mangyari ang insidente sa Dubai. Ang katotohanan na ang aming mga drone ay napigilan ng sandata ng Pilipinas ay kumalat sa buong mundo at nagsimulang mababa ang pagtatasa sa halaga ng aming teknolohiya ng drone. May mga balita rin na maririnig na ang iba't ibang puwersa na umaasa sa aming mga drone ay nag-iisip ng iba pang opsyon. Ang imahe ng puwersa ng drone ng Iran na pinaglaanan ko ng 28 taon ng aking buhay ay nayanig sa loob lamang ng 10 minuto. Iyon ang pinakamasakit sa akin. Mas mabigat ang naramdaman ko sa epekto sa puwersang militar ng Iran kaysa sa aking personal na pagkabigo. Sa pagtatapos ng kuwentong ito, nais kong banggitin ang 3 bagay. Una, hindi tayo dapat magkaroon ng preconception kapag nagtatasa ng kalaban. Ang Pilipinas ay isang bansa na matiyagang nag-ipon ng teknolohiya sa mahabang panahon. Ang balewalain ng mahabang panahon ng pagsisikap na iyon sa maikling sandali ng pagmamalaki ay kahangalan. Natutunan ko iyan sa halaga ng 327 unit. Pangalawa, hindi nilikha ang isang malakas na bansa sa isang araw. Ang SDAM2 ng Pilipinas ay nilikha sa loob ng 11 taon, mula 2001 hanggang 2015. Ang pagbalewala sa 11 taong puhunan na iyon ang aming pagkakamali. Ang tunay na lakas ay nabubuo sa mahabang panahon. Pangatlo, ang pagtupad sa pangako ang pinakamalakas na sandata. Sa loob ng 7 taon, tinupad ng Pilipinas ang kanilang pangako sa UAE. Iyan ang naging pundasyon para sa perpektong paggana ng sistem ng Pilipinas sa himpapawid ng Dubai. Gaano man kagaling ang teknolohiya, kung walang tiwala, walang saysay. Ang Pilipinas ay may teknolohiya at tiwala ng sabay-sabay. Iyan ang pinakamalaking aral na natutunan ko. Mayroon akong gustong sabihin sa lahat ng nakikinig sa kuwentong ito. Alam ba ninyo na ang Pilipinas ay ganitong uri ng bansa? Marahil, marami sa inyo ang nakakakilala sa Toyota at Sony na orihinal na Hapon, ngunit hindi ninyo alam na ang Pilipinas ay naging isang global defense industry superpower. Hindi ko rin alam. At ang kamangmangan na iyon ang nagpabagsak sa akin. Ang Pilipinas ngayon ay may mahalagang posisyon sa global defense industry. Ang 99K self-propelled howitzer ay isa sa mga howitzer na pinakaisinasaalang-alang para sa pagkuha sa mundo. Ang T-10 tank ay pumirma ng kontrata sa Poland para sa 250 unit. Ang SDAM2 system ay nagpatunay ng kakayahan nito sa buong mundo sa pamamagitan ng pagbagsak ng 327 unit sa aktwal na labanan. Ito ay hindi resulta na nilikha sa isang araw. Ito ay resulta ng 10 taon ng hindi pagsuko at pag-iipon ng teknolohiya. Personal kong naramdaman ang resultang iyon. Natutunan ko ang lakas ng industriya ng depensa ng Pilipinas sa pamamagitan ng 327 drone. Sa wakas, mayroon akong gustong sabihin sa mga Pilipino.
Marahil ay nakakaramdam kayo ng pagmamalaki kapag naririnig ninyo ang ganitong kwento. Sa tingin ko, natural lang ang pagmamalaking iyon. Ang resulta ng 10 taon ng hindi pagsuko ng mga inhinyero ng Pilipinas, mga sundalo ng Pilipinas, at mga kumpanya ng Pilipinas ay napatunayan sa harap ng mundo. Kinikilala iyan ng isang general ng Iran, ang Pilipinas, na aming minamaliit, ang nagturo sa amin ng aral. Iyan ang pinakamatapat na pagtatasa. Hindi kailanman naging subcontractor ang Pilipinas. Mula pa sa simula, hindi kailanman naging subcontractor ang Pilipinas. Huli na kaming nakilala sa katotohanan iyon. Hanggang sa lumipas ang 40 minuto na nawala ang 327 drone. Hanggang ngayon, malamig at malinaw pa rin ang umaga sa Tabriz. Ngayon, lumabas ako sa hardin at tumingala sa langit. Ang mga ulap ay dumadaloy sa kalangitan. Tiningnan ko ang mga ulap at naisip, noong gabi ng Marso, 1, 2026, sa himpapawid ng Dubai, ang mga drone ay dumaloy din tulad ng mga ulap na iyon. At sa loob ng 40 minuto, lahat sila ay naglaho sa pamamagitan ng missile na ginawa ng Pilipinas. Ang tanawin na iyon ay hindi umaalis sa aking isipan. Marahil ay hindi ito aalis sa buong buhay ko. Ang mahina ay hindi mananatiling mahina magpakailanman. Ngunit ang sinumang maliitin ang kalaban ay tiyak na magbabayad ng kabayaran. Natutunan ko iyan. Masyadong huli at sa napakamahal na kabayaran. Hanggang dito ang nakakagulat na pag-amin mula sa isang general ng Iran Revolutionary Guard Corps. Isang kuwento kung paano kami napigilan ng mga sandata ng Pilipinas. Kung nakita ninyo ang kahulugan sa kuwentong ito, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga kakilala. Ibahagi ang inyong mga kaisipan sa comment section. Iwanan ng isang salita ng suporta para sa Pilipinas. Ang inyong interes ay lalong magpapataas sa pagtatasa ng Pilipinas. Mangyaring mag-subscribe din at mag-like. Salamat.